Hi guys, welcome back to my channel. This is Chris Aldo Corona. Sulat ni nanay at tatay sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan, kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan, maramdamin ang isang matanda. Nagse-self-pity ako tuwing sisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan ng walang silbi, pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang, pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo, katulad ng pag-aalalay ko sa iyo. Noong nag-aaral ka pa lamang lumakad, pagpasensyahan mo sana ako kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta. Pakinggan mo na lang ako, huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan, natatandaan mo. Anak, noong bata ka pa, kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin, maghapon kang mangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo, pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa, huwag mo sana akong piliting maligo, mahina na ang katawan ko, madaling magkasakit. Kapag nalamigan huwag mo sana akong pandirihan, natatandaan mo noong bata ka pa, pinagtiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo sana kung madalas, ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan, pagtanda mo, maiintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, inip na ako sa bahay, maghapong. Nag-iisa, walang kausap, alam kong busy ka sa trabaho. Subalit nais kong malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka, kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko, natatandaan mo anak. Noong bata ka pa, pinagtiyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautalutal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaan alagaan, pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan, pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal hindi na naman ako magtatagal, kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw. Hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas na loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala, kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana, dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Naranasan nating magipit, kadalasan nating solusyon ay humingi sa magulang o mangutang sa kakilala. Ang mga magulang natin, mas madalas silang gipit. At kahit gusto nilang humiram o humingi ng tulong sa atin, hindi na lang nila sinasabi sa atin dahil mas gusto nilang maging okay tayo at hindi magipit. It breaks my heart na di nila sinasabi na may need sila pero siguro tayo na lang yung mag-initiate na mag-ask. Even when time comes that they need to go, I'm sure, the only love that we won't forget and regret among all the people that we have in our life, is from our parents. Wala silang katumbas, and sila yung great blessing na binigay ni Lord, sa aking mga magulang. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo.